At sa ibang balita, pinalalawig pa raw ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ang dati ng pangako ng Amerika na dedepensahan nito ang Pilipinas. Gusto namang ipaubaya na lang sa Korte Suprema ng liderato ng Senado ang desisyon kung dapat nga bang idinaan sa Kongreso ang nasabing kasunduan. Nakatutok si Jam Sisante. Through our treaty alliance, the United States has an ironclad commitment to defend you. Ang mga salitang ito ang nagpatibay sa kumpiyansa ng gobyerno na dedepensahan tayo ng US laban sa China. President Obama said the commitment of the United States to the Philippines is ironclad. There can be no greater assurance than that. Pahayag naman ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Sinabi niyang malinaw sa Mutual Defense Treaty na nilagdaan ng dalawang bansa na tutulong ang Amerika sakaling atakihin ang ating mga lungsod o ang sandatahang lakas sa may Pacific area. At sa isang diplomatic letter na ipinadala ng US noong 1999, sinabi ng US na kinukonsidera nitong bahagi ng Pacific area ang South China Sea, kung saan nag-iiringan ng China at Pilipinas. Ayon pa sa Malacanang, dagdag sa Mutual Defense Treaty ang bagong pirmang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, kung saan patutuloyin ang mga tropang Amerikano sa mga kampo ng AFP. May mga naniniwalang dapat idinaan sa Senado ang EDCA, tulad ng iba pang mga pinapasok na treaty ng bansa. Pero sa tingin ni Senate President Franklin Drilon, dapat na lang itong ipaubaya sa Korte Suprema. So I would urge everyone to go to the Supreme Court and let the Supreme Court finally decide whether this is a treaty which would require ratification by the Senate or an executive agreement which can be implemented by a mere signature of the executive branch. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras.